Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kuwento natin ngayon ay White Lady. Napakalakas ng ulan ng gabing iyon. Ilang oras nang nakatayo sa gilid ng kalsada si Ana. Pagod na siya at gusto na lang makauwi. Ngunit walang masakyan, walang gustong pumara, hanggang sa may naawa sa kanyang taxi. Mabilis na pumasok si Ana. Nakita niyang may sakay ng iba ang taxi. Hindi naman siya nagalit o nagtaka dahil maulan ng gabing iyon. Baka naawa lang ang driver sa kanya at hinayaan siyang sumabay sa biyahe. Naupo si Ana. Ngunit pagsapit ng ilang minuto ay nainip siya. Dahil tahimik na tahimik sa loob ng taxi. Hindi nakabukas ang radyo at hindi nagsasalita ang driver o ang isa pang pasaherong babae. Kaya kinausap ni Ana ang katabi niya. Tinanong niya ang pangalan. Pero hindi ito tumitingin sa kanya at parang walang naririnig. Kaya nilaksan niya ang kanyang boses para siguradong maririnig siya ng katabi. Dahan-dahang lumingon ng babae, ngunit hindi pa din nakatingin kay Ana. Sinabi ng babae ang pangalan niya, si Christina. Ngunit mahina ang boses na parang bumubulong lang. Naisip ni Ana na baka nahihiya ito kaya ganon. Sunod na kinausap ni Ana ang taxi driver. Tinanong niya kung ano ang pangalan nito. Pautal-utal at parang nabubulol ang sagot ng taxi driver. Parang natatakot. Nang sabihin nito ang pangalan niya, si Ramon. Nang biglang gumuhit sa langit ang isang napakatulis na kidlat at kasunod nito ang napakalakas na kulog. Rinig na rinig sa loob ng taxi. Kaya naman napasigaw si Ana. Napasigaw din ang driver. Habang si Christina naman ay tahimik lang na nakaupo. Tinignan ni Ana ng maigi si Christina. Gulo-gulo ang buhok nito at basang-basa ng ulan ang bestida nitong puti. Naisip ni Ana na kawawa naman ang babae. Mukhang galing sa date pero inabutan ng ulan pag-uwi. Muling nagsalita si Ana. Nakipagkwentuhan siya kay Christina pero parang pader ang kausap niya. Hindi sumasagot sa kahit na anong itanong ni Ana. Habang nakikipag-usap si Ana kay Christina, ay nakikita niya ang taxi driver na patingin-tingin sa kanila. Nahuhuli niya ang mga mata nito sa rearview mirror at parang takot na takot ito sa nakikita. Napaisip si Ana. May mali ba sa itsura nila ni Christina o may iba pang nakikita ang taxi driver na hindi nakikita ni Ana? Ngunit wala na siyang panahon para malaman ito. Dumating na si Ana sa kanyang destinasyon. Pinahinto niya ang taxi driver at tinanong kung magkano ang babayaran. Pero ang sabi ni Ramon ay libre na lang. Total, malapit lang. Napakabait naman ni Ramon, naisip ni Ana. Huminto ang taxi sa gitna ng daan at lumabas si Ana sa gitna ng malakas na ulan. Mabilis na pinaandar ni Ramon ang taxi at tinanong si Christina kung okay lang ba ito. Naiiyak si Christina sa takot. Hindi ito makapagsalita at tumango na lang para sabihing oo, ayos lang siya. Nang hingi ng pasensya si Ramon kay Christina dahil hinintuan niya si Ana. Nakalimutan niyang nasa Balete Drive nga pala sila.